lang. Kasi marami naman. Hello mga ka-power, nandito tayo ngayon sa site. So papakita ko lang sa inyo yung sinasabi kong second floor kanina, no? Wala talagang access no? Kasi hagdan po to. So from ito yung paglalapagan ng genset natin, which is again 500 kVA Cummins engine na purchase ng ating client from MENP, Mempower. So dito siya ilalagay. Ngayon, aside from na-discuss ko kanina, yung positioning natin medyo mahirap, coming from down there, yan, sa ground floor, dadalhin siya dito sa second floor. Isa sa kinukonsider natin sa generator set ay ang ventilation. So guys, nung dumating kami dito, mayroon na tayong pader. So, ngayon, pinapatanggal namin siya. Kasi nga, mag-overheat yung generator set natin. So, abangan nyo guys, kasi may nirecommend kaming design dyan na yun yung i-execute nila para hindi masayang yung milyon-milyong budget natin para sa generator set. Ang mahal kaya ng genset. Diba? May makina yan. So, yung makina, kapag nainitan, diba, mag-overheating yung ating generator set. So, out of warranty, sayang yung pera. So, ito, dudurugin nila to. So, pagbalik natin, makikita nyo na wala na tong wall na to, tapos may ipapalit kami dyan. So, yung ipapalit namin dyan, abangan nyo guys, kasi malaking tulong to sa mga taong bumibili ng generator set, sa mga industries, companies na nagpapatayo ng buildings nila at kailangan ng continuous power supply. So, walang power interruption dapat kapag naghahanap buhay tayo. Kaya naman, gag-guide namin kayo doon sa mga dapat yung i-prepare. Like kanina, yung sa video natin, sa first video natin, yung paano yung positioning. Sometimes kasi, nauuna yung civil structure, which is, o kaya naman, existing na yung building, tapos nag-upgrade lang ng generator set. So, the only access is yung mga ganito, yung mahirap. So, yan yung unang problem. Then, second problem is, see you on next video. Kailan tayo babalik dito? In 2 to 3 days.